na mga ka-GG, yung ride namin papuntang Marinduque at hindi ito ride all the way. Dalawang grupo kami ng sasakyan, yung isa naman ay nanggaling sa Antipolo. Yung grupo naman namin, dito kami dumaan sa may backdoor, sa may Tanay. So hindi kami nag-expressway. Pagdating namin doon ng mga alauna, doon na kami nakita-kita sa Pier ng Lucena. Yun mga ka-GG, so nandito na kami ngayon sa Pier ng Lucena. Meron tayo kasamang vlogger, kaya ano, natin. Ayan. So, malis kami ng Binangonan mga 10 p.m. Arrive kami dito mga alauna. So, ayan. Bali, ilang rider tayo lahat? Hindi naman sir, student, para matapata. 7 rider kami. Dalawang sasakyan. So, magkaiba kami ng way na dinaanan. Yung isang sasakyan sa ano dumaan eh. Sa S-Lex dumaan. Ito yung amin naman, nag-backdoor naman kami. Dito kami dumaan sa may Tanay. So, mas maaga sila umalis, kaya mas maaga din sila dumating. Ayan na. Si Doc Willie, bumibili na ng ticket. So, maya-maya magbo-board na tayo. So, ang oras ng barko ay 2:30. So, meron pa tayong 1 hour to prepare. Yan. Ayos. So, ayan mga ka-GG, ito yung barkong sasakyan namin. Montenegro kung tawagin mo. Kami. At rider. Yun, papatok na kami ng barko guys. Ito na. Boarding. Boarding tayo. So ayan mga ka-GG, nangyayang ko na siya, tinip ko, no? Para pagka naglaleg yung barko hindi mauga yung bike, mamaya kita pa tayo masiraan. So yun talaga yung tinala namin, yung tape naman sa niya. So tinitape na namin yung bike namin. Okay mga ka-GG, na-secure namin yung mga bike namin. Palagay ko hindi na naman yan mga gagalaw. So ito na. Kasi baka mamaya pag alimbawang gumalaw na yung barko, tumaob yung mga bike, di ba? Eh may mga sasakyan pang kalapit dyan, baka madurog pag alimbawang gumalaw, karoon pa ng damage. So ito na, nakakit na kami, pero bigay muna namin yung ticket. Hanap tayo ng matutulog. Komportable ba rito? Hindi ko alam. Time check mga kaibigan. Time check 3:07. Hindi pa rin kami nakakaalis dito sa port ng Lucena. Hindi pa rin umaandar yung barko. Pero PJ, tulog na tulog. Doc Willie. Yun, nandito na kami. Pinagkikita tayo ng star. Pagwagan natin yung flight, kung ano, oras na mo. Ito na kami, ready na. Sakit na lahat ng gamit namin sa. Alright.
Alright mga ka-GG, nandito tayo ngayon. Kakalapag lang natin. Yun yung barkong salakyan natin ng Montenegro Line. So, sisimulan na. Walang pasok! Kaya alam na. Pag okay mga ka-GG, eto na. Napay, ganda dito. Asan yan? Ito? Ah, yan. Parang ganun. Yun na pala talaga yun. Ayun mga ka-GG. So ito na. Papunta na kami ng Luzon Datum. Yun yung pinakang unang destination namin. Kasi mula sa port, 4 kilometers lang siya. So yun ang una namin yayariin. Wala pa kaming kain ha. Wala rin tulog. Magtilay na nakatulog sa amin. Si Doc Willie lang ang nakatulog eh. Ayan o. So yun nga, base sa research ni Doc Willie, ano daw, 26% daw ang gradient dito sa Rizal Datum, yung pinakang huling siko daw. Ha, eto na, simula na paramdam mga ka-GG yung ahon. Gandang umaga po. Oy, mga ka-GG, lusong. Ibig sabihin na may lusong, mamaya iaahonin ka dahil babawi ito eh. Oh. Pagka may lusong mamaya babawi ito, ahon ang tawag natin dito mamaya. Sabi mukhang ano hindi biro to. Dire-diretso walang dya. Ngayon na pa to. Yung sula na. Grabe, medyo nagulat ako. Nagulat ako. Grabe. Ahon. MTB. Natin na MTB gamit. Guys, ang ganda. Pinapa-appreciate lang sa atin yung nature dahil manonorpresa ito maya maya sa ahon. Sigurado ako. Yan ang dagat ng Marinduque. May lusong na naman. Yari na naman tayo mamaya nito. Maganda, mainit-init ang pa-welcome sa atin ni Marinduque. Mainit-init. Hindi lang mainit panahon, kundi mainit talaga. Wow, lusong. So mamaya ahonin namin to. And ingredient niyan. Wala ya. 10, 8. Oh, 12 pa. Ay grabe. Siko eh. Wow. Wow, as in wow. Luzon Datum. Ayan, nakita-kita nyo naman. Meron ang nakalagay na Luzon Datum. Okay. So let's move it. Yan na nga yung sinasabi ko. Ligahan. Temporary close. Tingnan natin. Huwag naman. Surprise! Kuya, mahaba pa po yung ahon. Pero bukas na po. Grabe.
Sagad na yung gear ko. 18. Steady. Ah. 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 Yung view. Now, kita nyo naman yung nangyari kanina. Sobrang hirap, sobrang pagod talaga. Wala talaga tayong ano. Hindi natin alam kung nandun pa sa dulo. Pero muntik na ako mag-blackout eh. Talaga. Sobra. Antindi na ako dito guys. Whew. So guys, napadyakan natin yung huling ahon. Oh, grabe naman to. Wala na yung legs ko. Ubus na eh. Grabe. Grabe. Ah! Okay guys, dito muna kami. Tingnan nyo naman ang siko. Grabe. Ayan o, antindi guys. Yung dati, mabihira. OA eh. Nasa 28 to, 26 ganyan. Yung ahon na to, yung gradient na to. Grabe oh. Pero, di matatawaran ang view. Panalo talaga yung view. Diyan ako sa pwesto mo, hindi ko bumaliktad. Oh. Buti na i-glitch out ko agad. Parang may bumaliktad. Narinig ba? Parang may... Ito na yung pinakamataas na narating ko sa pagbabike. Ah, pinakamataas mong naahon. Oh. Bagay. Hindi ako yung... Okay, revolto na. Oh, Mary. Oh, eto na yun. Okay. Yun ha. Ito niya. Ito! Narating na kita! Ay, salamat. Grabe. Sobrang ano. This one. Nice one, sir. Thank you very much sa pagtugon sa challenge. So, syempre magtatatanong kayo, ano bang special dito sa Luzon, Datu? Ano bang meron dito, no? So, by the way, sa Marinduque ito, ano, part pa rin siya course ng Luzon. Pero ito kasi yung special sa Luzon, Datu. Okay, sabi dito, you are now at the Geodetic Center of 7,641 islands. Luzon, Datu. So, yan. Sa PJ
Meron tayong mga kasamahang naka-road bike at saka naka-gravel. Tindi. Si boss talaga ang matindi. Big ring all the way, grabe, ang tindi. At itong pinakamatindi, parang hindi napagod. May weights pa sa likod dyan. Iba, parang hindi napagod. Matindi. May weights pa sa likod dyan. Matindi, di ba? Yung mga kasama natin talagang ano. Saka, Oh! Nauna pa! Because of Mama Mary. Oo, sir, magaling. Okay, ayos. Sir. Good job. Maunahan niyo pa kami. So guys, ito yung pinakang sentro, pinakang marker. Yan yung ba't may ano na yan, yung may tuldok, may butas. Yan na yon. Okay, so check nyo maigi. So picturean natin. Tayo, Sundatum. Bababa na tayo. And lahat ng nilusong natin kanina, pinakita ko sa inyo kanina, aahunin uli natin. So medyo pahirapan ulit. Pero yung mga to, mas mahaba lang ng konti, tsaka mas madali ng kunin kumpara dito. Ano lang yan, dito Hindi, sayang preno. Wala na tayong aahunin dito, no? Santa Cruz na lang para lang mabitak. Gigi, nakababa na kami. Diretso na kami. Hanap na lang kami ng makakainan, hindi pa kami nakakapag-almusal. Yan, medyo naka-recover na kami sa... Ito po yung pinakamalupit namin kasama. Tutot, Sir Willie. Ay, tama. Sir Willie talaga. The legend. Okay. Sabi unahalap. Manalo. Diba? Yan, ngayon lang kami nakakita ng kakainan namin. After 25 kilometers ata to. 25 ba? 25, 25 kilometers. Yan. So nagcha-charge tayo ng ating camera. Then meron tayong in-order na alo-alo habang hinihintay natin yung makasamahan natin na nasiraan ng bike. Doc Willie, tag team kami. Yan. Kami lang ang pogi dito kasi kami yung nakatilaw. As may nakikita ko tayo nakaputi doon. Hinahanap na ng asawa niya. Pinapauwi na yan. Kasama yung Sir PJ, nagpaalam kami ng maayos. Guys, tapos na kami kumain, riding out na ulit. So next stop namin ay Torrejos daw. Alam ko tama ba yung bigkas ko. Okay, correct me if I'm wrong. Pero eto na. Medyo busog na busog pa. So pag nasa highway na tayo, magme-maintain na tayo ng speed para madali tayo makarating. Medyo kulang na tayo sa oras dahil hinahabol natin yung last ride ng barko mamaya. So makauwi ka agad.
Habang binabaybay namin tong kalsadang to sa Mugpog, isa lang ang napansin ko mga kachichi. Napansin ko yung mga disenyo ng bahay, mga lumang-luma na, talaga mga vintage looking. At malamang iba dito ay halos 100 taon na. So habang binabaybay namin tong kalsadang to, diniretso na namin siya hanggang Torreos na meron patigil-tigil dahil nga kailangan namin mag-refill ng tubig at magpahinga dahil nga marami din sa amin ay talaga napagod na dun sa ahon sa Luzon Daton. Okay, nauna na yung tatlong road bike. Grabe headwind guys. Sobra. Nahangin kami. Ganda ng kulay ng tubig. Diba? Ang kulay ng tubig dito. Parang sarap kasi maligo. Temperature right now, pumapalo ho ng 36. Yan. Pumapalo ho tayo ng 36 dito. Yung temp niya. Pero yung heat index siguro nasa ano to, 39. Yan. Mainit eh. Pero tinan mo ng dagat. Ganda ng kulay. Panalo. Okay, after 51 km, tumigil muna ako. 51 km. Ito, 52. So, medyo matibang na reading na. Okay. So, grabe yung hangin dito. Mga tol. Ibang klase. Talagang hindi ka makakatakbo ng mahigit 20. Sobrang hangin. Yung mga kasama namin ng road bike, hinihintay pa namin, medyo nagpahinga din sila kanina. Kaya hindi na gagawin namin. Ngayon dito, pakuita kami ng tinda. Sakit na ng mga katawan namin. Nalaspag kami sa Luzon Daton. Kantete. Ano masasabi mo sa Luzon Daton? Grabe. Pag maglulusong datong kayo, dapat ibang araw. Kaya pala ganun ang ginagawa nila. Yung Luzon Daton, ibang araw. Nilulup lang nila to, and then kinabukasan yung Luzon Daton bago umuwi. Tinitira nila. Eh, ang plano namin ngayon, parehas, titirahin. Ngayon ang target namin, makabalik kami ng port ng alas 7 dahil yun daw yung huling trip. Pero nag-iimala, minsan alas 9 meron pa. So titignan natin mamaya. Ang problema lang ito, meron tong ano, may shoot to bukas eh. Kaya medyo namang problema. Mga Gigi, nangingin kami ng ano, mangga, tanggal umay. Sige. Diba, hataw. Dalawa na. Yan. Tricks. Yan sa ito eh. Yeah. Oh, meron tayong mangga. So, siyempre, di namin to kakakawalan. Picture tayo dito, guys. No. Panalo. Diba? Oh, diba? Ngayon mga kasama namin, wala pa. Baka tumigil sila. Alam ko naplatan yung isa eh. So, una na namin dito. Ano, ganda diba? Panalo. Bumili muna tayo ng tubig. Ang init sobra. Parang sinusunog kanina. Magkano uli yan? 15. Dito dumaan siya. Napakainit siya. Naramdaman ko kanina yung parang sinusunog. Ganun yung init. Sobra. Ang tindi talaga. Grabe guys yung init. Sobra talaga. Pagka magra-ride kayo ng ganito, lagi kayo dapat magdadala ng tubig. Tapos yung extra mauubos nyo kasi sigurado yung dala nyo. Kanina naramdaman ko yun. Para talagang may ano eh, apoy. Grabe sobra. Biglang init.
patag na. Patag nga. Sabi mo puro patag na. Oo nga, patag naman na, diba? Kaya nagtabingin ng konti. Mabudol tayo. Patag na tabingi. Napakainit po ng araw. Tapos niloloko ka pa ng kasama mo. Ay nako. Talaga nga naman. Ito na yun, Sumusunod. puro ahon. Init ting. Oo. 2 kilometers pa. O 1.89. 1.89. Tapos 5% ang average. 79 meters yung... Madali lang ngayon. Ang problema, ang init. Grabe init eh. 79 meters yung madali lang mahulin. Humahagupit yung init. Para tayo may nakasuklob na apoy sa Oo. ibabaw. Para tayo may daladalang pugon. Para tayo bibingka. Grabe init. Grabe. Grabe. Ang init-init. Sobra. Tapos aahon ka na ganito. Open na open. Hindi ka man lang masakluban ng ulo. Yung ihip ng hangin, ang init. Bagay, ako na plano ng ride. Kita niyo ba guys? Guys, nakita niyo ba? Yan daw. Diyan dati nakaukit ang ulo ng mga Hokage ng Kono ha. Kita niyo, di ba? Ganda ng bundok ha. Grabe, panalo talaga dito. Nature na nature. Ganda-ganda ng dagat. Sobra. Alam nyo ba dito sa Marinduque, dito sila celebrate yung Moriones Festival guys. Okay. Yung Moriones Festival, sila-celebrate nila yan tuwing mahal na araw. Okay. Where yung mga tao nagagawa ng maskara na para silang makakawal or mga tawag dito Roman soldier yung nga nila. So ayan, nakita nyo na naman dagat na naman yung nasa gilid natin, yung nasa kanan. Wow, daming baka. Para tayo nasa New Zealand. Ngayon, paano tayo ngayon ano yan, dahil baka tayo suwagin ng mga baka. So medyo after namin malagpasan yung mga bakay, tumigil muna kami sa seaside para i-appreciate yung dagat. Habang iniintay namin isa naming kasamaan na naiwan doon sa huli. Kung titignan ninyo yung dagat, napakaganda talaga ng kulay niya. At habang naandyan kami, amazed kami doon sa mga isa na nakikita namin sa tabi. Ito na nga pala, dumadating na si Kuya Resty. Dito na kami sa Buangan. So right now 92 kilometers na. 100 kilometers sa Torrijos. Okay, andito na tayo. Mga ka-GG mo, andito na tayo. Ating destination yan. Torrijos White Beach. Not beach. Yun. So na tayo eh. Yun guys, naamoy ko na yung dagat na para sa amin. Yes. Hello mga ka-GG, so nandito na tayo ngayon sa Torrijos White Beach. So ayan, nakikita nyo naman. Yan siya. Alright. So plano namin dito dahil nga kailangan na namin umuwi kagad. Lulublub sa beach, then mag-shower. After nun, uwi na. Para madali kami makabalik ng port. No? Pero for now, liliparan muna namin ang drone yung lugar para masaya.
Nagbabalot ng coke. DJ na hindi makaka-attend bukas ng kanyang shoot. Hindi pwede. Walang plan B. Lalamuyin niya raw ang ano. Pare, mag-plan B ka na. Plan B. Yun ang requirements ngayon. Hello mga ka-GG. So ito na. Paalis na kami dito sa White Beach. No? And meron pa kaming 69 kilometers na papadyakin. So 70 pa. And kailangan namin makarating doon ng 7 PM dahil yun yung huling trip ng bangka. I mean ng Roro. Ang problema 5 na ngayon. Tapos puro ahon pa yung ruta. Kaya medyo alanganin. Well, tingnan namin kung kaya namin. Mahaba-haba pa to. Mukhang hindi kami abot ng alas 7. Oy, welcome Santa Cruz. Ano yan, huling ahon eh. Tsaka dito. Oo. Tapos lusong lahat. Puro lusong na yun, hanggang pukpuk. Paliginahin na natin. Pero Fran, akin na lang yung arts mo. No? Medyo, alam mga ka-GG, medyo dumidilim na. And we already covered 111 kilometers. Time right now 5:39, and our target is to get in the port at exactly 7. Kaya alam mo kang imposible. So we will just try. Kaya ba namin o hindi? Okay, 112 now. 112. 540. Hello mga ka-GG. So, we already covered 131. Time right now 6:44. Mga ka-GG, inabot na kami ng gabi. Sobrang init. 131 kilometers. Time right now 7. Yan na, 18. Yep. Narinig niyo yung kuliglig. Naabot kami ng kuliglig, no? Yun, no? 133 kilometers. Time right now 7:10. Lusong kami ngayon. Hindi natin alam kung gaano kahaba ang lusong, pero mukhang mahaba siya. Ayan. Whew. Lusong. Woo! 139. 139. So 20 more to go. Okay, 144. Time 7:33. Ang sakit na ng puwet. Tsaka balikat namin. Whew. Gosh. Ang balikat ko masakit dahil gawa doon sa string bag na gamit ko. Doon kasi yung drone eh. Ganda, diba? May ganyan ng ilaw ang Marinduque, oh. Diba? Isa yan, ha? Ganda yung kalsada nila dito, in fairness, ha? Panalo. Ayos. Alright, guys. 152. 7 kilometers to go. Time right now, plus 8. Plus 8. Sana makahabol kami. Grabe, ganda ng kalsada. Parang di probinsya eh, no? Dating speaker ang congressman dito.
House speaker, si Lord. Lord, yung kay ano ni Alan Cayetano. Oo. Tawag dito, katunggali niya. Naging kapalitan, naghati sila din ng termino. Ayan. Yun ang congressman. Okay, mga ka-GG. So, we are 2 kilometers away from the port. So, tatry namin makasakay dun sa 7 PM na Roro para makauwi na rin kami agad. Pagod na kami. Sakit na ng likod. Puwet namin. Yung likod ko parang umuusok na. Sakit na ng masa. Gawa sa ano. Ay, sa pagbuhat. Na, kapit na. Ito na mga ka-GG. Dito na tayo sa port. Chance passenger tayo ng alas 7. Sana makapasok. Sana mapagbigyan. Parang wala akong nakikitang Roro ah. Kakaalis ng atin. Hello po, maganda pong gabi. Opo, tatawid po. Meron pa po ba? Meron pa? Yes! Bayad po tayo dito, bro. Yes! Babayad po. Yes, yes. So, ayun. Pasok tayo sa ating ano. Dito, paano ba yan? Sir PJ, matagumpay nating napagtagumpayan. Matagumpay na, napagtagumpayan pa. Makakauwi ng maaga, Sir PJ. Okay, mga ka-GG. So, yan yung barkong nabutan namin. Nakakatake kami dyan maya-maya. Guys, ito. Bumili ako ng damit. Palagay, Moriones Festival. Okay. Bakit? Kasi nga, yung damit ko na andun sa may kabilang port, hindi naman po pwedeng malagkit ako buong biyahe. Tagal-tagal nun, hindi ko kaya. So, bumili na lang ako para souvenir na rin. Ha? Ha? Hindi sila sabi. Yung maintindihan. So, maya-maya alis na tayo. Tayo lang natin Sir Odi na paano. By the way, etong Marinduque, dito sikat sila sa Moriones Festival. I don't know if you're familiar with Moriones Festival, wherein yung mga residente dito, kasi celebrate nila yung Moriones Festival, nagsusuot sila ng maskara na commonly gawa sa kahoy. Yun, mabigat. So, ganun yung pag-celebrate nila ng Moriones Festival. Then, yung maskara na kahoy na yan, ang mukha ng commonly, mga Roman soldier. Pero, kakaiba yung mga costume nila, mga kahoy na maskara. So, pantagal din nila suotin yun, parang yun na rin yung way ng penitensya nila, parang yun ang pagkakaalala ko no? So, maganda yung kultura, okay na okay. Mamaya, pasok tayo sa barko, iisip ko rin kung paano ako makakain dyan. Anyway, bago natin tapusin itong vlog na to, maraming salamat dahil hanggang dito sa time na to, sa video na to, nanonood ka pa rin. Thank you sa pagbibigay ng interest at marirecommend ko ba itong Marinduque Loop, o tinatawag kasi ng mga residente dito Grand Marinduque, wherein yun iikutin mo yung buong Marinduque. Tawag namin Marinduque Loop. Sa kanila kasami kasi mga siklista, pagka nagluloop kami, tawag namin doon, for example Laguna, niloop namin o inikot namin, tawag namin doon Laguna Loop. Okay, dito sa kanila meron pala talagang gumagawa nun, and ang tawag nila doon dito ay Grand Marinduque. So okay din, meron din silang sariling katawagan doon sa ginagawa nila na yun. Anyway, maganda bang pumunta dito? Of course, napakaganda. Alam niyo, sa mga napansin ko, yung mga tao dito, napakababait. Babait talaga ng mga tao. Mga taga Marinduque, wala akong masabi. Lahat sila napaka-warm, tsaka napakabait nila. So yun, lahat ng mga tao na pagtanungan namin ng lugar, okay na okay. Okay, ano pa mga interesting dito? Of course, yung piyesta nga nila, okay na okay, maganda. Pero bilang siklista, pinakamaganda dito, talaga napuntahan ko, talagang hindi ko pagsisisihan, although nahirapan ako, yung Luzon Datum. Yun yung tinatawag nilang Heart of the Philippines. Actually, yung buong isla, ang tawag nila dito ay Heart of the Philippines. So, yun siya. So, bali ginawa namin tong loop na to, itong Grand Loop na to, itong Grand Marinduque, sa buong araw lang. Nagsimula kami kanina, alas 6, no?
Kala namin madali namin matatapos. Kala namin hapon lang matatapos namin. Pero hindi, nagkamali kami. Dahil nga medyo nagkaroon din kami ng maraming aberya. So medyo sunod-sunod yung mga naging ano din namin. Kaya medyo naging alanganin kami. At kailangan din namin umuwi ng maaga dahil nga babalik ni Sir PJ ng okay. So okay na okay dito. Pagka pupunta kayo dito, ang suggestion ko, kumain na kayo sa barko pa lang. Diba, no? Bago pa lang kayo bumaba, kumain na kayo sa barko pa lang. Dahil walang masyado akong nakitang kainan dito. No? Wala, no? Tsaka i-timing nyo na hindi mainit. Ayun! Ayun ang pinakang pagkakamali namin. Grabe yung init. Wag summer. Wag summer. Siguro maganda pumunta dito pagka halimbawang mga bare months, no? May Medyo konting malamig. ulan-ulan, okay yun. Ang pinakamalamig natin na na buwan, February, January. Okay yun. Okay na okay. Pumunta kayo dito. Yung mga ganun. O kaya, kung gusto niyo talaga na maganda, talaga maabutan niyo yung Moriones, punta kayo dito ng Holy Week para makita niyo kung paano nila kaya lang mainit nga lang yun. Pero grabe yung init dito kanina. Sobra, ang tindi. Dito ko lang naranasan yung ganong klaseng init, parang binubugahan ng apoy. Parang may heat wave, ano. Talagang ibang tindi, no. Anyway, balik tayo sa Luzon Datum. Grabe ang ahon na yun. Grabe. Totoo yung sinabi ng mga kaibigan ko, matarik nga yung ahon na yun. Pero siguro kaya, nagtulak ako eh. Siguro din kaya hindi ko na kompleto dahil wala din akong tulog. Buong gabi, gising kami lahat sa barko eh. Dahil sa biyahe. So wala talaga tayong magagawa dahil nga yun na rin yung naging problema natin. Hindi ganun ka-presko sa barko. Yun ang isang naging medyo problema natin. Hindi ka talaga makakatulog. So plano kasi namin, pag sakay namin ng barko, magpapahinga kami. Tama ba? Magpapahinga kami. Ang problema, hindi naman kami nakapagpahinga dahil napakainit sa loob ng Actually, hindi pala barko, roro pala. Napakainit. Hindi ka matagtag daw. Matagtag yung tubig. Pero hindi talaga ako matulog Una, malapit kami sa makina. Pag pumunta ka naman sa loob, sobrang init naman. Hindi aircon. Hindi aircon. Pero dapat aircon yun eh. May aircon kasi parang sila. Oo, may aircon pero sira. So, basically, hindi gagana. So, yan. Maya-maya, kita tayo sa barko. And bago natin tapusin itong video na to, yan, sana nag-subscribe ka na muna. Para naman masaya naman ako. Tsaka, huwag ka mag-skip. Kasalanang nakakamatay yan, sabi ni Ian Howe. So, susunod ulit na vlog. Marami pa tayong mga pagsasamahan. Manood ulit kayo. Thank you. Boarding na. Home sweet home.